Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa unang mga taga-Korinto, chapter 2, verse 10 to 12. Sinasabi dito na, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Ang karunungan ng tao ay limitado lamang sa kung ano ang maaaring maobserbahan at magawa gamit ang katwiran ng tao. Itinuturo ng kasulatan ang halaga ng katwiran at kaalaman habang magpapakita ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang maaaring makamit ng isip ng tao at kung ano ang maaaring ihayag ng Espiritu ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos kasama ang kanyang plano na mag-alok ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapapako kay Kristo sa krus ay dapat tanggapin at paniwalaan sa spiritual sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung walang tulong ng Espiritu, hindi makapaniwala ang mga tao kung ano ang spiritual. Kaya tinatanggihan nila ang lahat ng spiritual na katotohanan bilang kahangalan. Gayunpaman, ang mga Kristiyano ay mayroong akses sa isip ni Kristo dahil sa banal na Espiritu ng Diyos na kasama natin. Bago ang pagkakatatag ng mundo, binalak ng Diyos na dalhin ang mga mananampalataya sa isang relasyon sa kanyang sarili batay sa pag-ibig. Ang relasyong iyon ay magiging posible lamang, gayunpaman, sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak sa krus upang bantayan ang ating mga kasalanan. Mga lihim na ito ng karunungan ng Diyos ay hindi maisa sa katuparan ng karunungan ng tao. Isinulat ni Pablo, dapat itong ihayag sa mga tao upang maunawaan at paniwalaan natin. Inilarawan din ni Pablo ang Espiritu bilang nasa patuloy na paraan ng paghahanap na nagsasaliksik kahit sa kaibuturan ng Diyos. Tinutulay ng Espiritu ang agwat ng komunikasyon sa pagitan natin at ng Diyos. Sinasaliksik at nauunawaan niya kung ano ang spiritual at ginagawang posible para sa atin na maunawaan ito. Siyempre, ang Espiritu ay Diyos. Kung paano si Jesus ay anak ng Diyos, bagamat tatlong persona na may pagkakahiwalay na tungkulin, sila ang Diyos. Tinatawag natin itong Trinity. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Dito na nagtatapos ang aking daily devotions.